Hindi ka ano. Maganda yan. Hindi ko pinagsisiyan yan. Oo. Purihin ang Panginoon. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa tahanan ni Chairman Gemo Saldanya. Ayan. O, kita nyo po, pagkikita ko sa inyo ha. Baka akala nyo wala siya. Nandito po siya. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Magba-Bible study kami. Ito, Biblia ginagamit ko po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Baka akala nyo po wala. Oh. Ayan, Chairman o. Ayan na, sisimula na po tayo sa ating evangelismo sa tahanan niya. Ang ating pong babasahin ay nakasulat po sa Korinto. Ito'y sulat ni Apostol Pablo. Babasahin ko lang po yung sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Ito, chapter 10 ng unang Korinto, verse 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Yan, panahon ni Moises ang kinukwento niya. Silang lahat ay naliliman ng hulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Yun, Red Sea to, Red Sea. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa hulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. 3. Kumain silang lahat sa isang pagkaing espiritual. 4. At uminom din sa isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. 5. Gayon, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang bangkay sa ilang. Ngayon ang tanong, bakit hindi po nalugod ang Diyos sa kanila? Yun ang tanong ngayon. Bakit? Kasi ito nakalagay sa verse 5. Gayon may hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Ibig sabihin marami pong tao noon, pero yung mas marami ang hindi kinalugdan ng Diyos sa panahon nila. Kaya't anong nangyari? Nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Yung mga taong hindi kinalugdan ng Diyos, yung araw na yon, the moment sila po ay namatay. Ngayon, ilan sila? Ang lahat ng nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong magangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. 7. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkahinan, maginuman at tumayo upang magsayaw. 8. Huwag tayong magyapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 23,000. Nagkalat ang kanilang mga bangkay sa lansangan, sa ilang. Kaya ilang po ito yung journey ng panahon ni Moises at ng mga Israelita. 9. Huwag natin subukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Yung sumubok kay Kristo sa kanila, yung 23,000 namatay, Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Nagpadala ang Diyos ng ahas upang yung lumaban sa Diyos, pinatay sila ng mga mamumuksang ahas. 23,000 nung araw na yon. Ano po? Ito ba, kasunod? 10. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Ayan. Ang pumatay sa kanila ay mga ahas at mga anghel na mamumuksa. Yung anghel ng Diyos sa langit, bumaba sila.
23,000 yung oras na yon. 11. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat, ito na po yung para sa atin. At isinulat upang tayo naman nabubuhay ngayon, mga uling araw ay maturuhan. Yung nabubuhay sa uling araw, ito na po yung panahon natin. Tayo po ngayon ay nasa uling araw na. Kaya tayong mga tao ngayon, 2025, nasa ilalim po tayo ng uling araw. Yung nangyari pala noon sa kanila, kinwento ni Pablo, wag natin silang tularan. Ano bang ginawa nila? Balikan natin yung kasaysayan ni Moises na kinukwento na lang ni Pablo sa kanyang panahon. Balikan natin ha. Kung ano naging kasalanan nila, bakit sila namatay? Merong namatay sa kanila is about 23,000. Marami na pong tao noon. Pero, yung 23,000 lang po namatay. Bakit? Dito po sa Exodo, ganito po naman ang nakasulat. Ano po? Exodo, chapter, ito po, 32, verse 1. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Egypto. 2. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto, ang inyong mga asawa, anak, at dali sa akin, sagot ni Aaron. 3. Ganon nga ang kanilang ginawa. 4. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang ulmahan at ginawang ugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel! Narito ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ang tinutukoy pong Israel, yung tao nun, Israelita. 5. Nang ito'y makita ni Aaron, yung ginawa ng mga Israelita, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Piyesta. Kinabukasan, 6. Maaga silang bumangon at nagandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nagiinuman at mahalay na nagkasayahan. Yon. Noon po, ang sabi ng mga Israelite kay Aaron, ang tagal naman ni Moises sa bundok, ang tagal, nakakainip. Igawa mo nga kaming Diyos na mangunguna sa amin, sabi niya. Ayun. Sige, kunin ninyo yung inyong mga alas na ginto at pilak. Inipon lahat. Yun ang ginawang rebulto o imayan ni Aaron na hugis, guyang ginto. The golden calf, baka. Yung baka na yon, ang sabi nila, nung magita nila ng mga udyong Israel, ang sabi ni Aaron, gumawa siya ng altar. Yung altar naman, paghahandugan ng mga alay para sa Diyos. Tapos sila naman, nagkatay sila ng kanilang karne at sila ay nag-celebrate ng piyesta. Noong pa pala panahon ni Moises, meron na po palang piyesta. Yung palang mga piyesta-piyesta na yan sa mga santo-santo, ay panahon pala ni Moises meron na. Ayan. Ano po, sabi nila, bukas ipagpipista natin si Yahweh. Alam nyo, kung i-celebrate mo si ang Diyos, wala pong
problema. Pero yung ginawa nilang gintong guya, yun po naging problema nila sa buhay. Kaya sila namatay. Bakit? Meron akong babasahin dito. Exodus chapter 20. Anong sabi? Sa verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen. Utos ng Diyos sa mga Israelita, huwag kayong gagawa ng imahen. Gumawa sila ng imahen, kaya nagalit ang Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Anong ginawa nila? Nagpagawa sila ng imahen kay Aaron. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya yung mga lumabag sa utos ng Diyos, nagdiwang, nagpista. Ilan sila? 23,000 sa panahon na yon. Di marami na palang tao nun. At ang kanilang bangkay ay, sabi ni Pablo, nagkalat sa ilang. Kasi po ilang yon. Nasa panahon po sila ng paglalakbay noon. Kaya wala pong bahay, walang building, wala kang makikita. Naglalakbay sila sa ilang. Yun ang kasalanan nila. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen, gumawa sila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila, sila po ay namatay ng 23,000. Ngayon, anong ugali ba yan? Yan, pista-pista. Merong ugali yan. Yang pista-pista. Yang prosesyon. Tingnan na. Lahat po kinukuha natin sa Biblia. Wala po tayong binabago. Ano? Kung meron kayong ganitong Biblia, pwede nyo ako sundan. Amen. Wala pong ito. Walang paninira ito. Lahat biblical po ang binabasa natin. Ngayon, tingnan naman natin yung prosesyon. Prosesyon. Isaiah 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis. Ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprosesyon. Patungo sa mga hardin, sagrado nga din at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang mga hayop at marumi. Ayan. Noon pa pala, meron ng prosesyon. Ang tawag sa mga nagpo-prosesyon noon ay mga pagano. Paganism. Ano bang ibig sabihin ng pagano? Hindi po Kristiyano at hindi rin sila mga tuli. Yung tuli, yung tinutulihan sa hari. Ano ba? Yun ang ibig sabihin ng pagano. Ang kultura nila ay paganism. Tingnan natin yung namatay, kung anong tawag sa kanila. Na 23,000 ng isang araw lamang. Balikan natin yung kwento ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto chapter 10. Para wala po tayong binabasa ko lang po, sabi ko sa inyo. Hindi ko po sulat ito. Sulat ng nakasulat sa Biblia. Chapter 10 pa rin po ng Korinto. Ito. Sa verse 18, tingnan ninyo ang bansang Israel. Bansang Israel. Israelita po ito sa panahon pa ni Moises. Hindi ba't ang mga kumakain ng handog ay nakikibagi sa ginawa sa dambana? 19. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan? O ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Sa 20, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Yan palang mga ginagawa pong ng mga pagano sa panahon nila sa demonyo. Yung naghahandog, yung nagpo-prosesyon. Sa demonyo pala yan. Hindi pala sa Diyos yan.
O, kita nyo po? Meron pong aral lang Biblia. Kaya yung ginagawa ng mga sumasama sa prosesyon ay sa demonyo. Di po ako may sabi niya, si Pablo lang ha. O, kung galit kayo, kay Pablo kayo magalit. Ang problema, saan nyo hanapin yung libingan ni Pablo? Di ba? Kaya sabi ko po, kung meron kayong Biblia ganito, sundan niyo ako. Ulitin natin ha. Meron nakalagay dito. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. May pinapayuhan si Pablo. Yung kinukwento niya, panahon ni Moises, kinukwento niya sa panahon nila na yung nangyari kay Moises sa mga Hudyong Israel. Kinukwento niya sa panahon ng mga hindi mga Hudyo para maging babala. Verse 11. Nangyari yan sa kanila bilang babala. At isinulat upang tayo naman nabubuhay ngayon. Mga huling araw ay maturuan. Tayo na po yung huling araw. Ibig sabihin, tayo pong mga taong nabubuhay sa panahon natin ngayon, ito'y aral na yung kasaysayan nila noon, huwag natin tularan na sila po ay gumawa ng ribulto, imayen. Yun ang ayaw ng Diyos eh. Kaya nga sabi niya po doon sa Exodo chapter 20 verse 4 and 5, huwag kayong gagawa ng imahen. Katulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag kayong gagawa, huwag nyo silang sasambahin, huwag nyo silang paglilingkuran. Gumawa sila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos nyo. Ibig sabihin, kung ang Diyos na yan, na gumawa ng langit at lupa, siyang ituturing mong Diyos, dapat masunurin ka rin sa Kanya. Pero hindi eh. Kunwari, ang Diyos nila noon, ang Diyos ng langit at lupa, pero anong ginagawa nila? Yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa nila. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Anong ginawa nila? Aaron, gawa mo nga kami. Kaya 23,000 ang namatay ng oras ding yahon, nung araw ding yahon. Ayon kay Apostol Pablo. Siya lang po nagkukwento, hindi po ako binabasa ko lang ang kasaysayan nila. Sila pala ay mga pagano. Ano yung pagano? Sa demonyo. Ngayon, yung ginagawa nilang prosesyon, para kanino yan? Sa demonyo! Kahit mga tuwiran pa sila. Yung katwiran nila, tama lang sa kanila yan. Pero sa Diyos, wala pong dating yan. Kasalanan pa rin yan. Kasalanan. Ang totoong, alam niyo po kung susunod lang kayo sa Diyos, hindi kayo magsiselebrate ng ganyan eh. Kita nyo noon, nagpatay sila ng baboy. Pag piyesta, hindi ba nagkakatay ng baboy? Hindi ba nagiinuman sila noon? Hindi ba ngayon nagiinuman? O ngayon, Sabado, bukas piyesta. Sigurado, mamaya lang, inuman na. Meron akong dinayaran. Tanghalian pa lang. Hanggang bukas na yun. Sigurado, bukas, mas lalo ka marami ka makikita, inuman. Ano pa? Prosesyon. Alam niyo pa yung napapasin ko sa prosesyon dito, sa Santo Niño. Meron nagpo-prosesyon. Alam niyo po yung mga bakla, hindi ko sila pinipintasan pero ang papangit eh. Ang damit itim. Pagkatapos kung makakending sila, akala mo, yung bang nangahakit, yung itsura, makita mo yung itsura. Dugyot. Meron pa akong nakikita, yung ibang matanda na. Ano kung makakendig, akala mo naman talagang nangahakit ng lalaki. Kababaeng tao, kung makakendig. Meron pa. Hindi ba totoo ito? Yung mga macho dancer, di ba? Meron pa pong macho dancer dyan na sumasayaw sila, macho-macho.
Pakending-kending pa sila. Parang nangahagit sila. Oy, halika, halika. Ganon sila. Eh, yung bang ganyang gawain na yan sa prosesyon. Meron pa nun. Nandun sa tricycle, yung isa lalaki, merong alak doon sa tricycle. Nandun sa jug. Meron namang isang lumalakad, nagdadala ng alak, tagay-tagay. Saka nakakita ka, Diyosan ba yan? Nakikita ko po yan, kaya nakikikwento ko yan. Ano yan? Maka-Diyos ba yan? Kaya nga sabi ng Biblia, yung ginagawa ng mga yan sa demonyo eh. Nag-aandog sila sa demonyo. Ngayon, yung kausap ni Pablo, ayaw kong kayo. Yan. Ito yung babala. Ito yung babala. Sabi ni Pablo, yung kanyang kausap ay, ulitin natin ha. Ito. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Kaya, ang utos ni Pablo, huwag nyo silang gayahin. Pag halimbawa, piyesta sa inyong lugar, di magluto ka. Yung parang walang piyesta para may pagkain ng pamilya mo. Okay lang yun. Kaya kung may bibisita sa iyo, di pakainin mo kung ano yung hinanda mo. Hindi yung nakikiselebrate ka. Yun ang pangit doon, nakikiselebrate ka sa demonyo. Ang akala mo, hindi sa demonyo, ang alam mo sa Diyos yun, kasi dala-dala, biba, 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 santo ninyo, santo. Hindi po naging, alam niyo po bang ibig sabihin ng ninyo? Bata. Si Jesus ba nanatiling bata? Ipinangako siya sa cross. Bata ba yung nakapako sa cross? Around 33 years old na po si Jesus. Kaya ang ministry niya ay 3 taon. Ang ministry niya. Malaki na po siya, nangangaral na siya. Nangakusahan siya ng mga kababayan niyang mga Hudyo. Kasi nga po, anak sila ni Satanas. Yung nagsabing ipako si Jesus sa cross, sila po'y anak ni Satanas sa lupa. Ito. Kaya nga sa demonyo sila eh. Alam niyo ba sino nagsabing ipako sa cross si Jesus? Mga pari sa panahon nila. Pari, padre, father. Wala tayong ano dyan, wala tayong personalan. Nasa Biblia yan. Basahin nyo lang ang Biblia. Mga pari po sila. Nag-akusa kay Jesus na, ipako yan! Ipako yan! Ito, sa chapter 8. Ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo nagpapako sa kanya. Ito. Baka kala nyo, naninira ako. Hindi ako naninira. Kaya nga sabi ko, kung meron kayong ganitong Biblia, sundan nyo lang ako. Ito. Sa 1:8:44, ang diablo ang inyong ama. Yung kausap niya, sinabi ni Jesus, anak kayo ng diablo. Ito yung mga demonyo. Bakit? Sinabi ni Jesus, anak kayo ng diablo. Sabi niya, okay, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay ang gusto niya sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos kailanman. Wala pala sila salita ng Diyos eh. Kaya pala demonyo sila. Sapagkat walang puwang sa kanila ang salita ng Diyos. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya sinungaling at ama ng mga kasinungalingan. 45. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sabi ni Jesus.
sapagkat katotohanan o salita ng Diyos ang sinasabi ko sa inyo. Si Jesus po pala noon, nagsasalita siya, salita ng Diyos o katotohanan. Itong mga anak ni Satanas na sinasabi niya, ayaw ninyong maniwala sa akin. Yan po yung mga demonyo. Sila po yung nagsabing ipatay niya ni Paco sa krus yan. Ito po yung mga lahing nagpuprosesyon. Baka magalit kayo. Huwag po kayong magalit. Nasa Biblia po. Kaya nga, binabasa natin. Ano sabi ni Pablo? Isinulat. Para saan yung isinulat? Para turuan tayo. Yung palang sulat, yung kasaysayan pala nila noon, isinulat para tayong mga nabubuhay sa ating panahon na yan, turuan. Masama ba turuan tayo ng mabuti? Sa ibang tao po, pag nakikita nila ganyang pagtuturo, galit sila. Bakit ka magagalit? Kagaya ko, ang dami ng galit sa akin. Sa totoo lang, naturing ang taong reliyoso, galit sa akin. Bakit sila magalit? Ayaw nila yung nakalagay sa Biblia. Ang gusto nila. Halimbawa, parang ganito. Yung natutunan natin sa kwento, gusto natin yun ang sundin natin. Hindi nila iniintindi sa salita ng Diyos. Yan. Hindi nila iniintindi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay dito mo lang makikita. Sa Bible. Pagkatapos magagalit kayo sa akin, Hindi dapat magalit. dapat pa nga pasalamat kayo sa akin. Bakit? Meron nagtuturo ng nakalagay sa Biblia. Pinarating mo lang. Yan. Tama ka, Chairman. Pinararating ko lang. Kung totoo, wala naman ako sweldo rito eh. Si Chairman, binabayaran mo ba ako? Ako nga nahihiya eh. Nakakatanggap ako ng salita ng Diyos. May palamig, wala ka man lang piniinom. Kita niyo po. Matagal na po yan. Kaya siya naman ang nakakalam eh. Hindi po ako. Kung meron man nagbigay sa akin, halimbawa, noon, meron bibigay, pamasahe. Sabi nila, pastor, mamasahe ka na. Huwag ka nang maglakad. Hindi, salamat, may naghahabot ng pamasahe. Actually, kahit naman walang maghabot ng pamasahe, kaya ko naman eh. Yung iba naman, pakakainin nila ako. Hindi, salamat kung may magpapakain sa akin. Pero sinabi ko ba pakainin niyo ako? Hindi. Dahil hindi naman kailangan ko yan. Pero kung nasa inyo yan, okay lang, tatanggapin ko. Bakit? Dahil ng pagpapala yan eh. Dahil ng pagpapala yan. Pagpapalay ka na yung Diyos. Pero, alam niyo po sa hospital nun, ito, short, lang ito. Dalawang pasyente yan, dalawang pasyente ha. Pareho ko silang sinisira ng salita ng Diyos. Sa Useres nangyari to. Nagkataon naman yung isa, pinamerienda po ako. Sabi niya, pastor, magmerienda ka muna. Hindi ko naman po siya matanggihan. Hindi ko naman pwede sabihin, wag na lang. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Sige, ginawa ko, sige po, magmimerienda ako. Nakita ko nung kabila, yung isang binabible study ako sa hospital, ang sabi niya, gusto mo palang magmerienda, pati hindi mo sinabi sa akin. Hindi ko po gustong magmerienda. Inalok po ako, sabi, ayan na yung tinapay, ayan na yung tubig, pastor, magmerienda ka muna. Actual yan. Pero hindi ko po sinabi, pamerienda yan ako. Kaya sabi ko doon sa isang pasyente, doon sa ibang kama, isang kwarto lang yon. Nasa kabilang kama, sabi ko, sige brother, sa isang dalaw ko, doon ako magmimerienda naman sa iyo. Ang problema, nang bumalik ako sa ospital, nakalabas na po siya. At ang ginawa ko, kung saan siya nakatira, sinundan ko pa siya. Ang problema,
taga-Batahan pala siya. Umuwi na ng Batahan. Nang lumabas sa Jose Reyes, nagtuloy sa kanila. Siyempre, isang linggo, hindi ko siya nabuta sa ospital. Nalaman ko, umuwi na. At pinuntahan ko kung siya nakatira. Nung napunta ko yung tinitira niya at nakauwi na pala papunta ng Batahan. Kasi kung maabutan ko siya, tatanong ko yung merienda. Hindi po. Hindi ako after the merienda. Ang gusto ko, kayo, yung presensya ninyo. Upang salo-salo po tayong kumain ng pagkain pangkaluluwa o spiritual food. Ano po? Tandaan nyo po yan, ha? Hindi po ako after merienda or pera. Hindi. Kung may magbibigay sa akin pamasahe, salamat. Kung walang magbibigay, salamat din. Ganun lang po ako. Ang importante, yung presensya ninyo para yung salita ng Diyos sama-sama nating bubulayin. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binagi mo sa amin sa oras pong ito. Na yung po palang prosesyon ay sa pagano. Hindi po pala sa Diyos. Sana po buksan mo puso nila. Matuto sila sumunod sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like. Share na share. Mag-share po kayo sa iba para meron po kayong matutunan. Ganun lang po. Sige po. By the way, ako nga po pala si Brother Manny Bautista. Andito po tayo sa Barangay 97, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni dating Chairman Gemo Saldanya. God bless us all po. Bye-bye.